Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na naman at panahon na naman ng pagbablog. Patayin ko na muna itong Mirage na to. Ayan, baba ako rito. Medyo nakataas pa kasi to dahil kanina lang namin natapos yung mga pang-ilalim. Yan. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon mamalasin yung mga bumibili ng segunda mano. So ito pong Mirage na to ay sa tingin ko nakaswerte naman yung nakabili nito. Kahit na ito ay repossess sa bangko at dumaan sa isang buy and sell, naku ay parang fast break naman. At yung mga pinalitan naman dito ay hindi ganun ka mamahal, hindi ganun ka grabe. At natutuwa ako, maganda. Maganda yung andar ng engine. Buksan ko lang din yung hood. So ito po yung buy and sell na nabili. 3-cylinder na Maybach na Mitsubishi. Ito nga po yung Mirage. Ayan, Mitsubishi Mirage. Ngayon mga kapatid, ito yung mga ginawa namin dahil ito ay kabibili lang. So gusto ng may-ari bago niya gamitin ay ikondisyon. So nag-change oil po kami, nag-replace kami ng mga belts, alternator belts, ayan, nagpalit kami ng belts. And then cleaning of intake manifold, replace air cleaner, cleaning of throttle body. So ito talagang kinukondisyon namin. Maganda pa itong makina nito. Kahit na ang tinakbo nito ay 111,000 na. Ganun na kahaba, kalayo ang kanyang tinakbo. At ito po ay 2014 model na Mirage. So dito masasabi ko, sinuwerte yung nakabili nito na ito yung naka-jackpot na second hand. Kasi po bakit? Kasi kahit na ganito po ang itsura niya, ayan, na hindi po ganun kakinis. Pero kung titingnan niyo po, makinis din naman eh. RJ, tingnan mo nga dito. Makinis naman. May mga konting dents, may konting gasgas ng pintura, tapos itong bumper niya, ayan oh. Okay. So ibinenta sa kanya ng as-is, pinas break sa kanila nung buy and sell na ito po ay na-repossess sa bangko. Ngayon, ang mga gulong niya, ito talaga oh. So okay na sa akin yan, kesa naman may mga gulong na naggagandahan, yung mga mugs, pati yung mga gulong magaganda, mga low profile, or kung ano man yan na mamahaling gulong, pero wasak naman ang transmission, matindi naman ang problema ng engine, eh, dito na ako. Ito talagang unti-unti pagagandahin ko na lang. Ngayon, ito lang naman po, yung mga pinalitan ko na sa pang-ilalim. Ito. Kasi talagang sirang-sira na po itong kanyang mga bushing. Kaya ang reklamo niya po kasi ay maingay. Yun, oh, nakita ba yan, RJ? Wasak na yun eh. Oh. Oh. Ayun, nabiyak na yung goma. Oh. Di ba? Okay. So, ayan po. Pakabilaan yan, sira na yan, pati itong rock end, pati yung mga tie rod. At kung mapapansin nyo po, itong side na to, ay bakit basa siya, no? Kasi po, yung rubber boots ng CB joint ay wasak, nasira. Kaya habang umiikot siya, no, yung rubber boots na dito kasi yun, yung CB joint, tumatapon sa kanya. Ngayon, may mga nabibili naman po kasi ng mga assembly na ganito. So, hindi ko na kailangan bumili ng bushing, palitan ng bushing yan. Nung araw kasi, ang nangyayari talaga mga kapatid, kapag ka nasisira yung mga ganitong bushing, may mabibili ka, pinapalitan mo na lang. Pine-press in, press out. So ngayon po, hindi na. May mga nabibili pong assembly na ganito at mas mura pa. Ngayon, kung halimbawa, ang nasira lang dito ay ball joints, ito, lower ball joints, pwedeng ang palitan ko lang yung lower ball joints. Kaya lang ito, naka-force fitted yan. Kadalasan, pag kinalas mo na itong lower ball joint na to, lumuluwag na itong pinagpapasukan, no? Itong arm. Kaya ang tendency, hindi na rin maganda ang kapit, kaya natatanggal minsan. Kaya may-advise natin, kung kayo ay nasisiraan, no? Huwag na kayong bumili ng per-piraso. Pati yung mga bushing na yan, pinapa-press in, press out nyo pa. So, bili na lang nyo yung assembly, isasalpak nyo na lang. Kayang-kaya nyo nga i-DIY yan, Hindi naman ganun kahirap gawin. So, iyan pa lang yung mga pinalitan natin. Tapos, siyempre, dahil ito ay stock ng matagal, nirepace ko na po itong rotor disc. Yan, napakaganda ng pagkaka-repace ni Engineer Tolitz. Pero dito, dahil nga ito ay naka-stock ng matagal, no? Diyan sa yarda ng bangko, ayan, kita nyo, puro kalawang yan, pati dito. So, dito napalitan na rin namin yung ibang mga piyesa rito. Ngayon mga kapatid, ito lang ang hinahanap ko kanina. Sabi kasi nung may-ari nito, maingay. May lagutok, may kapag nasa rough road, talaga maingay. So sabi ko, sa mga mekaniko ko,
hanapin nyo, palitan nyo ng stabilizer link. Ayan, sabi ko pa, palitan nyo ng stabilizer link. So sabi, sir, wala po stabilizer link. Ha? Hindi pwedeng walang stabilizer link yan. Wow, mali ako. Talagang nagulat din ako. Mga kapatid, ito po, wala talaga siyang anti-roll bar. Na kung saan yung anti-roll bar na yon, no? Doon nakakabit yung stabilizer link, kabilaan yon. Na iyon yung nagbabalanse doon sa katawan ng sasakyan para hindi siya mag-roll. So ito, walang anti-roll bar. Ngayon, tinignan ko rin po ito sa sa Google, kung talaga bang walang anti-roll bar ang mga Mirage, ay wala nga po talaga. So, yun po yung nagulat din ako dito. Meron palang sasakyan na walang anti-roll bar. Si Mirage, ganun po pala siya. Pero siya yung kauna-unahan na kotse talaga na nakita ko na walang anti-roll bar. Sa dami na po ng ginawa namin dito. Ngayon, ito pa mga kapatid, pakita ko sa inyo to. Itong design ng body ni Mirage, akala ko wow, mali ulit ako. Pansinin nyo, wala nang yero dito. Ayan. Wala nang yero dyan. Puro plastic na to. Ito, plastic na yan. So ito, yung pinaka-chassis na niya. Tapos, ito na lang yung pinaka sa harapan na nakakabit dito. Yan na lang yung yero nito. Pero dito, wala nang yero. Ito lang yung pinaka-fender, saka itong body niya na to. Dito, wala na. Kaya ito, pagka bumangga dito, wasak talaga. O wala ka na may body repair kasi puro plastic na yan. Kaya mga kapatid, mag-iingat kayo. Itong mga ganitong klaseng sasakyan, halos wala kang suporta dito. Kahit hindi ganong kalakas na bangga ito, talagang wawasakin itong harapan. Dahil nga, wala na yung mga yero na tutulong sana para hindi talaga mag-crumpled yung yung sasakyan mo. Wala pong mali doon sa design nito Talaga lang siguro, inisip nung nag-design ito ng Mitsubishi, hindi naman na kailangan na maglagay pa ng dagdag na lata dito. Kasi nga, itong mga maliliit na sasakyan na gawa ng Mitsubishi, pati ng ibang mga car manufacturers, ang talagang habol nila dito ay gumaan yung body. Pati nga sa engine ginawa nilang 3-cylinder kasi para makatipid sa fuel. Yung talagang fuel efficiency ay makuha mo. Yun ang talagang goal. Kaya itong mga body nito maninipis din. Ayan, tignan mo naman, latang-lata yan. Pati yung pinaka-chassis niya, na lang to yero na lang yan. Hindi katulad ng mga lumang kotse na talagang makakapal. At yung mga yero, yung gauge ng yero. So ito, ganun po talaga yung design niya. Dahil nga ito ay 3-cylinder lang, kung bibigatan mo ang body nito, mahihirapan tong 3-cylinder na to. Ngayon, ito pa po mga kapatid. Sa lahat po ng 3-cylinder na engine, bilib ako dito sa Maybach na to, dito sa Mirage. Kasi po, hindi po ito ma-vibrate. Hindi siya ganun katinding mag-vibrate. Hindi katulad ng ilang mga 3-cylinder engine na ang lakas-lakas mag-vibrate. Pag talagang nagpapahinga ka, lalo na pag medyo naluluma na yung sasakyan, ramdam na ramdam mo yung vibration niya. Kasi nga po, 3 cylinders lang. Yung mga modelo na to, yung mga nauna, 2014, meron pa mga dipstick. So, sa transmission niya, ito po ay CVT. So, ito yung dipstick niya. Kaya dito, makikita nyo, may nakalagay po talaga na CVT. Ayan. CVT fluid ang gagamitin nyo. Kaya CVTF. Yung mga modelo ngayon na mga sasakyan, pag CVT, wala na talagang dipstick. Pero itong Mirage na to, meron pa. Kaya hindi ka malilito. Ngayon, sa mga magdi-DIY, kung kabibili nyo lang ng sasakyan, i-take note nyo po itong mga sinasabi ko na to. Dahil po, kung magkakamali kayo ng lagay ng fluid dito, napakadelikado sa inyong CVT. Ang CVT fluid, mas malapot yan ng konti compare doon sa mga ATF. Kung halimbawa magkakamali po kayo ng paglalagay nyo ng fluid dito. Kasi meron tayong tinatawag na automatic transmission fluid at meron tayong tinatawag na CVT fluid, continuously variable transmission. So, yung pong continuously variable transmission fluid na yun, mas malapot po yun kung ikukumpara mo doon sa mga automatic transmission fluid. Kasi nga po, mayroong pulley doon na dalawa na lumalaki, lumiliit, at yung V-shape na pulley na yon, yun po ay nagbabago. Kaya nga po, yung ratio niya ay nagbabago din. Maliit, palaki, palaki, paliit na ratio. Still po yung belt na yon. Ngayon, kung malalagyan mo to ng maling fluid, sisirain niya talaga at magkakaroon ng matinding friction doon na hindi po makakatulong doon sa CVT nyo. Kaya kung halimbawa po, meron dipstick ang inyong transmission na yan, so nakasulat naman dyan kung yan ay CVT. Ngayon, kapag po black, karamihan WS.
Kapag pula naman, yun, ATF po yun. Kapag bibili po kayo ng sasakyan, halimbawa, ito, katulad nitong kotse na to, itong Mirage na to, ito lang mga idagdag doon sa mga nauna ko pang vlogs. Mga kapatid, unang-una yung titignan kapag inangat nyo yung hood ito. Yan. Kapag po yung metal, itong lata na to, ay makita nyo na hindi ganun kakinis, yan. At yung mga kanto niyan ay nawala. At parang may napansin kayo na masilya, no? Hindi maganda yung pagkakaliha, huwag nyo na pong bilhin yan, bangga yan. Sigurado yun, bangga yan. Ngayon, mababago nila itong mga bumper, mababago nila yung mga grills, pati yung mga ilaw. Kaya lang pagdating dito, yun ang hindi nila kayang baguhin. Unless may mabibili sila na parts out na maililipat nila to. So magagaling din po sila. So tatandaan nyo po, titignan nyo, i-inspeksyonin nyo itong engine bay. Kapag may nakita kayo dyan na pinturado, ito kasi makikita nyo talaga marumi oh. So original color yan, okay lang yan, okay yan. Pero pag may nakita kayo na yung engine bay ay pinturado at parang bagong pintura, o yan, magduda na po kayo dyan. Malamang iyan ay bangga. So choice nyo pa rin yan. Kung maganda naman yung pagkakagawa at walang problema sa pangilalim, hindi nasira yung mga alignment niyan, okay pa yon. Pero paano mo yun malalaman? Sa dami ng sasakyan na makikita nyo, mga kapatid, pumili na kayo yung wala itong mga sinasabi ko na may mga bangga na ganyan. Yun ang piliin nyo. Kasi, mga kapatid, madali namang pagandahin, madaling patinuin. Kung gagastos kayo sa pagpapagawa doon sa mga sira-sirang nabili nyo, no, na mga may issues, gagastosan nyo yun, bumili na lang kayo nung talagang bare na bare siya, kahit na gasgas ang pintura niyan, di ba? Kahit na pangit ang mga gulong niyan, yung pera nyo, doon nyo na lang gastusin sa pagpapaganda. Hindi yung gagastusin nyo ang pera nyo sa pagpapagawa ng matitinding sira. Para sa akin, jackpot na to kasi mga minor lang naman yung mga problema na yan. Hindi katulad ng mga nabibili na, katulad yun, yung Avanza, hindi pa po nakauwi. Kasi yung bearing in-order pa po namin sa kasa. Ang bad news doon, 1 to 2 weeks po yung order namin sa kasa dahil hindi po siya talaga available. Kasi po, ito po palang Avanza na yan, ay siya rin po yung Toyota Rush. Kaya po, wala pa po talagang available kadalasan diyan sa mga tindahan sa Banawe. Pati na po yung mga kaibigan natin diyan sa Blooming Treat, si Miss Rupa Rosario, saka po si Mr. Ariel Sonorio. Yan, hanapin nyo lang po yan. Kaya ang mangyayari, maghihintay ulit yon si Avanza ng 2 linggo dito sa amin. Pero kung makakakuha ko ng surplus na pyesa, baka i-offer ko na yon at i-recommend ko doon sa may-ari. So mga kapatid, ito, balikan po natin itong si Mirage. Alam nyo po ba mga kapatid na ang Mirage, yung G4, saka yung hatchback, ay mawawala na po pagdating ng 2025. Sabi po, dead na po, dead na pagdating ng 2025 ang Mirage G4 at hatchback sa US. So, pag sa US po, hindi na sila magbebenta ron ng mga Mirage pagdating po ng 2025. Last model na po, yung 2024 na production nila at meron na nga lang daw pong matitira doon ng mga mangilan-ngilan na mga units pa na produce na yon ng 2024 at aabot po hanggang summer ng 2025. So, ang mga Mirage po sa US, pati sa Canada, i-discontinue na po yan. Kinahon na nila, hindi na po silang magagawa doon. Ngayon, ano po kaya ang dahilan kung bakit sa US ay hihinto na itong Mirage? Pero sana dito sa Pilipinas, wag. Kasi ang Mirage po dito sa Pilipinas talagang top seller to. Kasama nung kanilang L300 at kasama nung kanilang Expander. So mga kapatid, yung tatlo na yan ang nanguna sa bentahan sa Mitsubishi, yung mga unit na Mitsubishi. Ngayon, kung ang Mirage dito sa Pilipinas ay mawawala, naku, maraming malulungkot. Dahil nung una nga, nung bago tong Mirage na to, ang hirap ng pyesa. Paano pa kung mawawala sila next year kung isabay ito sa pagkawala sa US. So sana naman ay wag ganong kabigla na mawala ang Mirage po dito sa Pilipinas. Ngayon, ano po kaya ang dahilan? Bakit po ang Mirage sa US ay mawawala na? Kasi po mga kapatid, gagawin na po nila, i-crossover na po ito. Hindi na sila gagawa ng maliliit na mga kotse, pero gagawin nila tong crossover. Kasi po ang Mirage sa US napakamura. Kaya lang ayaw na nilang gumawa ng maliliit na kotse dyan sa US at i-crossover na raw po ito. So, murang crossover naman ang ibebenta ng Mitsubishi dyan po sa US.
Kung kayo po ay nagdadrive itong G4 na Mirage or hatchback, lagi po kayong mag-iingat. Nako, huwag kayong padalos-dalos kapag ka ito ay bumangga at mabilis talaga takbo nyo. Baka hindi po kayo makaligtas dito kasi mahina ang harapan nito. So kulang na kulang yung kanyang mga lata dito para suportahan yung sasakyan mismo at talagang malulukot yan. Ngayon, pagdating naman sa performance itong sasakyan na to, wala tayong problema dito. Maganda rin naman talaga itong Mirage at matipid po ito sa fuel. So sana nga lang po, hindi siya mawala dito sa Pilipinas at sumabay sa pagkawala ng Mirage diyan sa US. So sana mag-stay pa ang Mirage dito dahil tinatangkilik naman to ng mga Pilipino dahil magandang kotse rin po ito. Ito talaga yung pantapat nila sa Vios. So mga kapatid, muli po, ito po nga nakabili nito, mukhang naka-jackpot naman dahil kaunti pa lang yung gastos namin, maayos na yung kanyang sasakyan. So mukhang ito yung nakabili ng jackpot kasi madali na itong pagandahin. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.